Ayun. So, good evening guys. Ngayon po ay January 3, 2025 at finally nakakita ako ng mga galawan ng mga hawak natin na stock. So, maraming pumitik for today's trading natin, especially itong si Apollo, nakabuelo na pala kanina ako kahapon kasi di ba medyo maganda yung galaw niya. So, muntik na mag principal's office kanina. So, nag-close siya is umabot siya ng 44%. So, napansin din natin, karamihan ng mga gumalaw na stock for today's trading natin is yung mga trending stocks, sila pa rin. Yung mga blue chips, gumalaw din siya kasi nag-close tayo ng 0.82%. Pero hindi natin masyadong ramdam na. So meron tayong 100, at nagkaiba yung data ko dito, 171 billion net foreign sell. Net foreign sell naman tayo, pero yun nga, dinumog ng mga traders natin yung ating mga penny stocks, yung mga trending stocks for today's trading natin. Kaya medyo nakita ko, kung siguro kung hindi lahat ng hawak mo is blue chips, so halos medium or small caps na stocks yung mga nag for today's trading. Tapos makita din natin, nag-close tayo 6,600 level, di ba? Kasi nag-close nga na 0.82%. So gumanda yung galaw ng market natin kahit na meron tayong net foreign sell na nakita dito sa market natin. Hopefully, tuloy-tuloy na to na start for the new year. So, Friday pa lang ngayon, no? At hindi natin inaasahan na ganyan kalakas yung galawan doon sa trending stocks natin. Okay. So, pag-usapan natin kung ano ba mangyari dito sa mga stocks natin. Maganda yata yung sentiment, ha? So, nanguna sa listahan natin si Dito. Kahapon, di ba, medyo maganda yung galaw na niya. And additionally, meron siyang 2.11% na ginlaw for today's trading natin. So, meron pa rin siyang pinuputakti pa rin si dito natin, no? Malakas pa rin. So, meron siyang net foreign buy na 9.72 million. Tapos, winner of the day nga, dire-diretso si Apollo natin. Hindi siya yung hindi siya yung spike lang sa end of the day natin. So, parang nangyari sa kanya pakonti-konti. Umakyat siya hanggang sa maging 44%. So, congrats na lang po doon sa mga may hawak ng mga Subaru na stocks. So, tingnan natin, sabi nga nila, ingat na lang yung mga nakabili. So, meron siyang 30.2K net foreign buy. So, wala din makasi tayong balita. Si Plus, eto, meron siyang balita, yung Brazil gaming license niya, di ba? So, na-approve na siya. SUP, so bumigwas din. Ang lalaki ng pitik ng mga stocks niyan. 13.41% and meron siyang 1.05 million net foreign buy. Tapos si SPNEC natin, tagal na natulog nito, 2 months yata. Nag-up na rin siya, nag-breakout siya, 6. Ang daming breakout niya, di ba? 6.8% and meron siyang 3.24 million at foreign buy. Tapos si Plus, yun lang yung tanda ko. Yung Brazil gaming license niya, di ba? Yung license niya sa Brazil to operate siguro doon is okay na nga siya. So nag-up siya ng 6.83%. And laki ng net foreign buy nyo. So pwede na ba natin ibenta to? Nasa halos 40% na yata tayo dito. 63.32 million net foreign buy. Tapos si Keeper, malakas din siya. Si OGP, umakit din siya. No? Kailan, ngayon, nandito sa trading stocks, nag-Dow G yung candle natin. So nag-up siya na 5.86% na meron siyang 7.76 million net foreign buy. So maganda yung ginalaw ng market natin kahit na net foreign sell. Hopefully, hindi tayo puro bentahan for next week's na trading natin. So, 2 days lang naman yung trading natin eh. So, naging maganda yung closing natin for the week. Sa first week na ng January, di ba? Kahit January 3 pa lang yung ating review dito sa market natin. Okay? So, good vibes yung mga alaga natin. So, disclaimer guys sa mga bago sa channel natin. As usual, yung ating review is for education purposes lang po ito ha. Huwag mong gagamitin to as a reason para mag-buy, sell, or hold ng stocks. Meron po kasing risk na involved sa market. Due diligence na lang po sa mga stocks na binibili mo. And as usual, follow mo lang po ako dito sa ating Palabi Trader na YouTube channel. Join ka lang sa group or subscribe ka para updated ka. So, mantakin mo, di ba? Hindi naman natin inaasahan na ganyan kalakas yung galaw for today's trading natin kasi nga 200 million lang yung pumasok kahapon tapos net foreign sell pa nga yung closing natin. Okay, so may timing talaga yung market. So join ka dito sa group natin kung gusto mo ng guide sa trading. So check mo lang yung mga ka-groupmates natin dyan. Tapos yung mga nakasubscribe is check mo na lang po yung ating uploaded training stocks video.
Mga company reviews natin, profit or loss sa market, so mga sample trades lang naman. Basic indicators, technical analysis, fundamentals, yung mga risk management, plus yung ating basic PSC stock market studies naman. Okay, so check mo na po yan and then follow mo ako dito sa ating Palaw Trader. Crypto ko to para sa mga play to earn games. Ayan, check mo na lang po yung mga posts natin. Hindi masyadong gumalaw si ano na, si Cryptos natin. And then sa social media, Facebook account na Palaboy Trader, double check mo na lang po yan. Tapos sa Facebook page. So subscribe ka lang dyan. Follow mo na lang po para updated ka sa mga posts natin. So magaganda yung mga trades natin ngayon. Start to beer. So buti yung articles natin dito sa local market, US and cryptos. So ano ba yung mga balita natin? Wala pang summary si ano Philippine Stock Exchange. Pero dito na lang. Okay. So sabi ni Investagrams, PSE good start to the year as investors did a late buying spree yesterday and continued upward today ending at 6,600. So mapupomo ngayon yung mga hindi nakababad sa ano sa market natin. Okay. So meron pa rin mapula sa mga big caps natin. Si Monde, okay, kinain niya ng konti pero maganda pa rin naman yung galaw nito since start of the year, di ba? So nag-drop siya ng 2.33%. Nickel, kinain yung 9% niya last time. So 2.1% na loss. Wilcon 2.09. AGI 1.78%. Pero kukunti naman yung nag-red kumpara mo naman dito sa mga nag-green na stocks natin. Meron pa nga sino ba yung nag 6% kanina o 5%? Si Bloom ba? So meron blue chips kanina na malakas. So Bloomberry nag-close 3.62% ASN, 3.27 bumabawi na GGS. Okay ito ah. So nag-up siya ng 3.19%, Converge 2.35, AC 2.7, puro 2% yung galaw ng market natin. So maganda. Naramdam mo, di ba, yung galaw ng market natin. Ferronox Holdings announced major management changes following 297 million share deal with Temes Group. Si Plus secured federal license to operate sports betting and online gaming in Brazil. Ayan. So maganda yung business ni Plus natin. Asian stocks show resilience against the negative global sentiment pero mix yung galawan. Prim, ito siguro ang catalyst ng PRIM natin. Sino kaya sa mga small caps natin yung sa next week yung pipitikin? Siyempre, no, nag-umpisa na ngayon, di ba, yung mga small caps. Sina Apollo, sino pa ba, sina Keeper, nag-breakout. Pati yung alaga natin, sina STI, di ba? Puro breakout yung galawan. Sino kaya yung mga magtutuloy at sino yung mang-iipit by next week? So, Prim clears private placement at 2.95 per share. So meron pala siyang last October 21. Okay, si Plus, naging catalyst yung ano niya, yung Brazil, Philippine Stock Exchange. So malakas kanina. Car Care Center from Petron, open is 60th Car Care Center in Ordaneta, Pangasinan with service, 9 service base. Avoites Equity Ventures, so 50 pesos daw yung fair value niya. Base kay Phil Stocks natin, so meron siyang halos 60% na na upside. Medyo malaki yung upside niya, no? 70% upside. Ali, ongoing pa rin yung share buyback, although hindi man ganun kalaki yung ginalaw natin. Mahina pa rin yung mga big caps na iba. Jollibee through subsidiary Jollibee Worldwide has completed the acquisition of shares of Team Who Won. Tapos naging sell on news, no? GMA7 clarified is not yet received a copy of the Court of Appeals affirming Marikina ruling on the Itbulaga case, but emphasized that complied with RTC order to cease using the show's trademark plus secured gaming license nga. Tapos si PLDT is intensifying efforts to safeguard telco infrastructure against natural disasters. Okay, so yun yung mga balita for today. Pure Gold ceases share repurchase plan. Ali Coscos ongoing pa rin yung share buyback. BPI. Malakas yung banks natin eh. So hindi ko mabuksan yung summary kung sino ang index yung malakas. Pero malakas si banks. Plus okay na rin. Metrobank, JT Cap,
Okay, so malakas daw. Yung US market natin, nag-bounce kagabi. Mahina sa US market. So si Tesla, kung nanonood ka ng mga tech stocks, so fall siya ng 5% kasi nag-miss yung estimates niya. Tapos yun nga, dahil doon, medyo pangit yung galaw dito sa US stock. So mukhang ongoing din yung correction dito sa sa US market kasi sa umpisa ng trading kasi nagmo-monitor tayo sa US din. Okay sila tapos pagdating always end of the trading day sa kanila bumabagsak yung kanilang mga stocks. So nagko-correct din yung galawan dito sa US markets natin. Okay, so wala naman tayo masyadong balita sa Philippine markets, marami lang talaga yung excited siguro mag-trade and syempre pinakamadaling pitikin is yung mga penny stocks natin. Okay, so kung hindi mo pa rin alam kung anong stocks yung medyo magandang bilhin, pwede kang sumali po dito sa ating Palawi Trader na Patreon channel or dun sa YouTube. So check na po yan. So nandiyan yung mga listahan ng mga minomonitor natin na stocks. So kung gusto mo ng guide, sali ka lang po dito. Ha? So tama-tama. Kaya start pa lang of the year dito sa Patreon natin. Okay. So balik tayo dito sa Philippine Stock Exchange, sa charting. Although hindi natin masyadong nagugustuhan yung galaw ng market natin kasi nga net foreign sale na naman. Meron pa rin naman natitira, di ba? Kung 200 million yung usapan natin kahapon. Tama ba? 200 million, 217 million. Tapos binenta naman siya at 171 million. So may chance na mag-correct pa rin yung market natin. Pero syempre, nauna na kasi yung mga mga penny stocks natin. So nandun na yung sentiment. Kahit na medyo hindi gumalaw si blue chips, ganyan lang. Okay, nag-breakout naman siya, no? So nagtry na mag-breakout sa downtrend, hindi masyadong mararamdaman ng mga big caps holders natin. Actually, parang breakout na nga siya sa charting. So may breakout tayo sa kanya. Hindi natin masyadong maramdaman kung nakapokus lang tayo sa mga blue chips. Pero kung may hawak kayo ng mga small caps na stocks o kung hawakan yung sina Plus, sina Keeper, sino pa ba yung mga umakyat? Si Dito. So ramdam nyo yung magandang galaw ng ng markets natin. Ayan. So okay, yung mga alaga ko na. No? Pumipitik na rin sina STI, sina Plus, sino pa ba, yung mga binabantay natin. Ang dami na buhay ng mga ng mga alaga natin na stocks. Okay. So nasa bearish side pa rin ng market yung galaw natin sa charting. Pero meron siyang momentum, di ba? So tingnan natin kung hindi dad movement or dead cat bounce yung galaw natin, pero meron siyang pinapakita na strength kasi breakout kahit paano, kahit mahina, kahit walang foreigners, nag-breakout ng konti yung charting natin dito sa mga blue chip. So yan siguro nagbibigay ng gana sa mga traders natin. And pero yun nga, ang pinaka-focus nila is more dito sa mga sa mga penny stocks natin. Okay. So tingin tayo dito sa mga movers sa market. Nabasa natin yung mga big caps na stocks. So dito na tayo sa mga malalakas. So Apollo, yun na una. O tingnan mo nga naman, 'di ba? So hindi nagulat tayo kahapon kasi wala siya sa trending stocks. Pero nung last na review natin bago mag-New Year, kasama si Apollo. Ayan. Yung pala, nag-iipon ng lakas. So 12 million lang yung 12 million lang yung traded value pero 44%. So halos mag-report sa principal's office si Apollo natin. Mamaya natin silipin yan. Tapos si SCP. So 13%. Ito sa akin yung the one that got away kasi na-shake out ako dito no nag-break siya dito. Hindi na ako bumalik So nagstay na lang ako doon sa ibang small cap na stocks. Pero okay din naman yung iba. Kailangan eto, ganda ng galaw niya, no? So okay, classic na breakout. 101 million yung niya, trade. Mas malakas to, no? Kumpara kay Apollo. Pero kaya lang si Apollo kasi magaan talaga. Tapos si IMI, nagkaroon din ng volume, oh. So, tingnan natin kung binabalikan na siya 1 million na. Pero 12% yung galaw niya. APX, so yung mga mining stocks natin pumitik din siya. 7.98 si Ani, ayan, 7% si Nami, dami kumalaw. Macro Asia, nag-breakout, so 7.45 timing yung pasok ko din dito kay Macro Asia. Tapos si Plus, breakout, 6.83 ABS, wala lang volume. SPNEC,
laki ng volume niya ngayon, no? 41 million. Tingnan natin bukas kung may follow-up tong stock natin na to. Ang tagal din eh. So, November, December, and then January. So, 6.8%. Si Keeper, so nag-breakout din siya kasama sa trend stock si STI, 5%. Ganda rin, breakout. Yung isa si AUP, nasaan ba siya? Merrimart, 5%. Okay. Tagal ng downtrend ni ano. Merrimart natin. Bloomberry, okay. Hopefully tapos na. Yung pag-ukay niya, 3.6. GGS, okay. May double bottom siya at higher low ng konti. Tapos si Cebu, yan, yung mga deads na stocks natin, nabuhay na 2.81%. Okay, so marami pa. Converge, halos mag-breakout na rin eh. Yung galaw niya, tapos sumunod na yung mga blue chips na stocks. Okay, so marami yung gumalaw. Losers, si Prim, sell on nyo si Prim na. Ayan, negative 9.91%. Web, minus 5%. Wala nang ano, lakas si web natin. Sino pa? MRC, pagod na rin, 3.45%. FNI, lalim nito si FNI. Minus 2.88%. Aslag, walang volume. Minus 2.78. Monday, minus 2%. Okay. So, medyo mas marami yung ano, gumalaw talaga for today's trading natin. Okay? So, good vibes tayo kasi karamihan ng mga alaga natin is pumitik for today's trading naman. So, silip tayo ng konti dito sa global markets. Refresh natin to kasi kanina pa to. Hindi naka-refresh yung mga okay, so mukhang ano ba to? Okay, mukhang babawi na naman si pero ganyan yung galaw ni US market eh. Maganda sa opening, di ba? Kahapon maganda yung futures. Nagko-close siya, bumababa. So may correction. S&P futures 0.25, Dow futures 0.18, tapos si Nasdaq futures is 0.35. Hopefully bumawi yung mga alaga natin dito sa US stocks, European markets pababa, laki ng drop pa. Okay. Although ayaw naman natin syempre na bumagsak yung ibang markets. Pero syempre kung walang sentiment dun sa kabila, lilipat sila, di ba? Babalik sa local markets natin. So dito sa Asian markets, medyo mix tayo na, pero mas marami ng konti yung verde. Okay. So dito naman sa crypto, I think hindi masyado nagbago to kumpara kahapon. So 96K pa rin naman si ano, Bitcoin. Ethereum 3.4, XRP 2.4, tapos BNB is 6, ito nag-drop, 698. Ito pa rin yung kahapon, no? Hindi siya masyado nagbago. So wala pang 24 hours. Ito pa rin eh, 11% pa rin siya. Si Dodge, ito nagbago na, nag-correct na to. So maraming verde, no? Shiba 1.9. Okay, so marami pa rin verde dito sa bandang cryptos. Okay, so balik tayo dito. So mukhang nagiging maganda yung galaw ng ano Sarap mag-trade ngayon dito sa ano local markets natin. Okay, unahin natin si dito. So buhay pa rin siya at nagtatry na mag-close the gap. So mukhang close the gap ang laro natin. Kaya dito natin, so lalagay pa rin natin yung resistance. Dito sa may gap, ang laki ng ano niya. So 1 point, ano na ngayon? 1.94 na. Okay, ganda ng galaw niya. Konti lang siya na gumalaw ngayon, pero upward pa rin naman, di ba? So malakas pa rin yung volume. Lalaki ng volume niya ngayon, 160 million. So 2.11% si dito natin and meron siya net foreign buy na 9 million. Ayan. So malakas po, malakas yung ano niya, yung trend. Wala pa sa overbought condition. So, mali po, basagin natin yung gap na yan. Saka pa lang siya magkaroon ng pullback. Ayan. Tapos, siguro reminder lang. Meron siya malakas, yung itsura ng ano niya, yung pattern niya ngayon. Malakas yung ano, upsurge and then malakas yung pullback. So, tignan natin, malamang malakas yung upsurge and then malakas din yung pullback niya bago siya magtuloy sa kanyang direction. Ang maganda lang na nakita natin sa kanya, okay, medyo mataas na yung ano, yung price action niya. Meron siyang strong support dito sa line natin na to. Okay? So hopefully meron pa. Igagalaw si dito natin yung mga bida ng ano, mga trending stocks natin. Next, Apollo. So wala pang balita kay Apollo natin. So tingin natin is overall
sabi ni investor, ba, overall na bargain hunting sa markets natin. So, malakas talaga siya. Wala siyang ano eh, wala siyang gap up. So talagang ano, dire-diretso yung galaw ni Apollo. So marami yung take ng risk sa kanya. And bumalik siya ulit. Lakas ng balik niya, no? Bumalik dito sa MA 100. So historically, ang ginagawa niya kapag nag-recover siya is binubutas niya yung ano MA 100. So tapos saka siya nagpo-pullback. Ayan. So good luck na lang doon sa mga merong hawak sa kanya. Tignan natin kung meron pa. And hopefully mag-survive yung support natin kung meron siyang pullback. So meron na siyang na-establish na support malapit dito sa point, ang baba ng value, no? 0.0059, 0.006 siguro na support. Ibaba natin, baka naman masyadong malapit, 0.0053. Tapos yung next na resistance is nandito sa 0.007. Ayan. So, depende na sa traders kung hindi sila masyadong maaga mag-pull out. So, wala naman tayong earnings dito ha. More on speculation si Apollo natin. Bakit gumalaw na ba si MB Siphon 1 at saka si MB Siphon 2 natin. So, wala pa rin naman tayo nababasa na mga balita. Ayan. So, overbought na siya and parabolic na yung galaw natin. So, careful na lang. So, pero minsan, 'di ba, kaka-careful natin tayo. Tayo na iiwan dito sa mga ano mga high flyers na stocks natin. So, 'yun lang. Kailangan mabilis ka lang dito kasi syempre sa laki ng galaw na 'yan, ha. Ang dami ng panalo kay Apollo natin. Okay. So, congrats po. Congrats po. Congrats sa mga meron sa kanya. Laki. So, 44%, 'di ba? In just one day kay Apollo natin. Next, SCP. Ito hindi ako weak hands ako dito kay SCP last time. So, okay. Lakas ng ano niya, no? Comeback, no? After magkaroon ng malakas na pullback, binalik niya and then timing doon sa sentiment na market natin. So, lakas ng galaw niya, oh. Ang dami niyang binutas na na resistance. So, 10.8 pinaka-support natin. Meron ba tayong ano dito? Parang wala tayong trend na makuha eh. Basta binomba si SCP. So dito na lang ako titingin sa kaliwa. So 12. 12 po. Kailang malakas siguro ang ano na ito. Volatility. Pero ang laki ng volume niya. Nag-pullback pa pala siya kanina. 101 million, traded value 13% and 1 million net foreign buy. Okay. So congrats sa mga strongholders ni SCP. Ayan, so sabi ko nga, nabitawan ko to si SCP natin. Syempre, kailangan natin ng BP, di ba? Ang daming stocks na gumagalaw. So, overbought na siya. So, kailangan talagang bantayan mo pag nagsimulang bumomba yung mga volume natin kung nakatutok ka dito sa markets natin. Kailangan overbought na. So, watch out na lang. Yun lang masasabi ko doon sa mga holders natin kay SCP natin. Hopefully, hindi naman Monday very bad naman kapag puro kasi ang mangyayari niyan kapag nag-start na mag-take profits no, nagkatakatan sa Monday, walang foreign buy. Pero kung may foreign buy, sasabay ng blue chips, pwede magstay sa bandang taas yung mga stocks natin na pumitik for today's trading natin. So, isa yan si SCP natin. Okay, next SPNEC. So, nabuhay yung nagko-console na stocks natin. Kasi since hindi matuloy yung di ba? Kinuha kasi yung license niya doon sa ibang project niya kasi hindi pa naman pala niya na itatayo yung mga promise niya sa government, binigay muna sa iba yung mga project niya. So ngayon, tingnan natin kung meron siyang balita na upcoming. So bigla na buhay yung sentiment natin sa kanya kasi syempre naghahanap ka ng mga stocks na pwedeng ma-pick during this time. And okay, so okay, ito siguro naging catalyst. May cross trade siguro dito, no? So minsan yung mga cross trade yung mga sign na gusto nila bumbayin yung mga stocks natin. So 6.8% and meron siyang 3.24 million net foreign buys. So support wise, ang baba ng support niya nandito sa piso, no? Support natin. So ganyan na lang muna. Tingnan natin. Adjust natin to kasi resistance na to 1 point. Adjust natin yan kapag nag-breakout pa tayo dito sa above 1.12. So parabolic na rin to. Hindi pa siya overbought.
siguro mag-pause muna bago umakyat na. So antayin natin yung mga flag formation ng mga stocks natin. Pero good, at least nabuhay na siya. Kasi ang tagal din natulog eh. Since October, November, December, di ba? Halos 3 months na pabagsak or console lang si SPNEC. Okay? So congrats, 6.8%. Tapos yung alaga natin, si Plus, kailan ba natin bibitawan to? Packet ng packet eh. Taas na, no? Grabe yung tinaas nito. Di ba last time, 600% ba to? O 700% tong si ano? Simula nung dead siya. 1,000%. No? Simula dito sa, sabihin natin dito. Ayan, so 600% up. Grabe itong si ano, si Plus. Ang laki na ng market cap niya, no? 127 billion. So, hopefully meron pa pero tignan natin. Cross fingers muna. Kasi all-time high eh, di ba? All-time high. Oh. Wala resistance. Support malayo. 27.6. Meron pa ba tayong masusukat sa ano, extended Fibonacci natin? Nakailang extended Fibonacci na tayo dito. Pwede pa ba? Wala kasi resistance eh, no? Saan natin ilalagay? Dapat dito yan eh. So, lagay natin dito. Hindi rin natin masukat kasi sinasabi niya is 31. Tingnan natin. Pero bullish din, syempre bullish din tayo. Kahit na sabihin natin na may hawak tayo sa kanya. Kasi yung license niya sa bandang Brazil. So, hopefully, isa to sa mga stocks na matagal na mag-overbought pero mukhang mataas na nga yata, no? 82 na yung ano eh, RSI natin. So 6.83% and meron siya net foreign buy. Pinupush talaga siya. So hanggat merong net foreign buy, so maganda yung ano, sentiment natin sa kanya. Ganda ng ano yun. Ang dami ng buying ano niya. So MA9 yung pinaka-support natin sa kanya. Okay? So very good, 6.83%. Lapit na sa 30 si ano, si plus natin. And then lastly, si Keeper, ang laki din ng ano niya, no? So, halos pares sila ng style ni na ano eh. Si China Bank, ano, umakyat din pala si China Bank, si STI, si minaman-manan natin itong mga to eh, ano, nag-breakout na rin. Isa pa is AUB, alam ko nag-breakout na rin to. So, ito yung mga stocks na pare-parehas yung ano, yung itsura. Wala man tayo BP, di ba? Ubus naman yung BP natin. Ayan. So, anyway, all-time high pa. Uy, may gap siya dito ah. Laki niya, no? Panalo yung mga nag-ano dito, oh. Nag-avail ng, ano ba to, property dividends pa to, last time. Nag-adjust siya last time, eh, ano. Panalo na, no? So, ang break-even nila is 1.76. Laki. Okay, ganda ng galaw. Nitong si Keeper, wala pa resistance dito sa bandang kaliwa. So, watch out na lang kasi overbought na rin siya. Ingat na lang po doon sa mga overbought na stocks. Although, syempre, pwede pang umakyat. Pero kung papasok pa pa lang, ayun. So 5.86% and 7 million net for a buy. Okay? So very good. Marami tayong nakita na mga alaga natin na pumitik during this time. So hopefully recovery na, no? Kasi makita mo yung cycle ng market natin, no? Up, down, up, down, up, tapos down. So hopefully ito na yung ano natin na kasi sideways pa rin naman yung ano eh pinakabuong picture ni PSE. Simula na magkaroon tayo ng pandemic, di ba? Hindi tayo masyadong naka-recover. Tapos may scare na naman doon sa may virus scare na naman sa China, di ba? So hopefully hindi 'yun ano mag-materialize. Hopefully endemic lang siya. Doon lang sa kanila, hindi lumabas. Kasi pandemic na naman pag lumabas 'yon, di ba? And bumalik yung foreigners na. Kailangan pa rin natin yung foreigners kahit na pumipitik yung mga alaga natin na small caps. So hindi makakabawi yung mga ports natin kapag hindi gumalaw yung mga ano, mga big caps na stocks. Okay, so at least goodbye side for Friday's trading natin. Okay po. So yun na lang muna. Bago tayo mag-close, please don't forget to subscribe dito sa ating Flabby Trader na YouTube channel. Join ka sa guys kung gusto mo ng ano, yung mga malaman yung mga tinitrade natin na stocks. Crypto ko to, follow mo na lang Facebook account, Facebook page, Bodega Peak, Twitter, and Patreon sa mga gusto ng guides sa trading sa market. Sali ka lang po dito. Okay, so yun lang. Maraming salamat. Happy weekends po.